O ano, ikaw? Gusto ko ba ng away? Ano? Naku, tigilan nyo na nga to. Pero biro lang, mga kapuso. Pero paalala lang po, wag po kayo basta-basta manghahamon ng away. Ito ay dahil sa Cebu, isang lalaki patay matapos pagtatagain ng hinamon niya sa away. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dugo ang biktima na sinundan ng lalaking may itak. Nauna ang biktima pero agad namang nakasakay ang suspect sa tricycle at naabutan niya ito. Ayon sa pulisya, magkaibigan daw ang dalawa. Pinatutuloy pa umano ng suspect ang biktima sa bahay, pero ng araw na yon, umuwing galit ang biktima habang natutulog ang suspect. Nanghamon na ang biktima at dito na nga nagsimula ang alitan. Pag-usapan natin yan, Ask Me, Ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas sa paghahamon ng away? Paano kung pinatulan mo lang ang nanghamon sa'yo? Well, unang-una, hindi na baling lasing daw. Wag lang bagong gising. Pero mahirap talaga ang naghahamon ng away, whether or not matindi ang paghahamon na may seryosong pagbabanta ng pananakit, or ito ay paghahamon na dala lamang ng init ng ulo at silakbo ng damdamin. Ito pa rin ay krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Maraming krimen ng pagbabanta o paghahamon sa ilalim ng Revised Penal Code. Maaari po itong grave threats, light threats, and other light threats. Pag sinabing grave threats o malubhang pananakot, ito yung nanghahamon na may kasamang banta ng pananakit. Tulad ng pananakot na ito ay papatay, halimbawa, o pananakit sa tao o ang kanyang pamilya or mga ari-arian, yung mga susunugin kong bahay mo kung hindi ka sumunod sa akin. Kaya't nagkakaroon ng matinding takot sa parte ng hinamon. Maaari din naman na merong kapalit o kondisyon para hindi ituloy ang pagbababanta. Pero yung maghamon ng away na dala ng init ng ulo o pagbugso ng damdamin na maipapakita wala naman kayong intensyon na ituloy or totohanin ito ay krimen na tinatawag nating other light threats sa ilalim ng Article 285 Paragraph 2 ng Revised Penal Code. Pero medyo mababa naman ang penalty ng kulong, arresto minor minimum or 1 to 10 days imprisonment, pero may posibleng fine ng 40,000 pesos. Maaari ding maging kaso ng unjust vexation kung ang isang tao ay nanghahamon sa pamamaraan kung saan makakaranas ang isang individual ng matinding inis dahil sa direktang paghahamon na maaaring bayolente, whether ito ay pisikal, verbal o written na pamamaraan na magreresulta sa mental distress naman ng biktima. Pero paano nga kung pinatulan ninyo ang nanghamon sa inyo? Sabi nga nila, ang pikon, talo. Lalo na nga sa ganitong sitwasyon na wala naman yatang tunay na pagbabanta na nangyari, pananagutan nyo ng buo ang naging pagpatay sa isang tao. Makikita natin na gumamit ng itak ang salarin, baka hindi lang homicide ang kaso, kundi murder na nga. Maaaring sabihin ng ibang tao, nanghamon naman yung biktima, hindi ba i-consider ito? Totoo na maaaring depensa na self-defense ang nangyari na may unlawful aggression na naging ugat ng away. At dahil may unlawful aggression or naunang pagbabanta, minsan sinasabi ng batas na justified. Maaaring justified ng pagpatay dahil nauna yung kabila na maghamon. Pero hindi maaaring gamitin ang depensa nito ng self-defense kung sobra naman ang naging reaksyon, hinamon ka ng suktukan, biglang pinatay mo naman ng itak, di ba? Dapat ay maipakita na ang ginamit mong pagprotekta sa sarili mo ay kinakailangan dahil sa degree ng threat laban sa iyo. Ang tinatawag dito sa ilalim ng batas, reasonable necessity of the means employed to prevent the aggression. Hindi rin ito self-defense kung tumakbo na yung nanghamon sa inyo pero hinabol nyo pa. Hindi na po talaga self-defense to dahil pag wala na ang threat or danger, dapat ay tumigil na rin kayo. Kung sa katulad ng nito na nangyari ay nakapatay kayo gamit ang isang sandata at yung kaaway ninyo ay defenseless at wala namang hawak na panabla sa inyo at hinabol nyo pa, tumakbo na nga paalis hinabol pa, nag-tricycle pa nga. Malamang ay kailangan panagutan sa buong puwersa ng batas ang pagpatay na ito. Paulit-ulit po nating sinasabi, walang magandang kahihinatnan ang init ng ulo, kaya't huminahon na lamang at hayaan. Wala pong mawawala sa inyo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.